I gave you my prime, Caleb. You chose trash over treasure and honestly, looking at you right now, you both deserve each other. Masakit, mapagpalit, lalo na sa taong inakala mong makakasama mo sa hirap at ginhawa. Yan ang naging buhay ni Mildred sa kamay ng asawang si Caleb at ng babae nitong si Zaira. Ngunit ibes manatiling lugmok, ginamit ni Mildred ang sakit upang maging mas matalino, mas mayaman at mas makapangyarihan. Ngayong siya nang may-ari ng lahat ng kayamanan at posisyon na dating pinagmamalaki ni Caleb, sapat na ba ang pagluhod at magpamakaawa ng lalaki para lumambot ang kanyang puso? O tuluyan niya nang hahayaan ang karma na ubusin ng mga taong sumira sa kanya? Kamusta mga kaibigan? Samahan ninyo kung ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo sa inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandal ang likod at hayaan na ang boses kong maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malamig ang gabi, ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting lumulukob sa loob ng Marangyang Mansyon. Sa gitna ng malawak na silid, maingat na tinatabi ni Mildred ang mga bagong plansyang polo ng kanyang asawa sa loob ng isang maleta. 7 taon na silang kasal ni Caleb. 7 taon na ang buong buhay, talino at pagmamahal niya ay binigay sa lalaking ito. Para kay Mildred, sapat nang maging anino sa likod ng tagumpay ng asawa, basta't alam niyang tapat to sa kanilang pangako sa isa't isa. Habang sinasara ang zipper ng maleta, naramdaman ni Mildred ang 2 braso na pumulupot sa kanyang bewang mula sa likod. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango ni Caleb, ang pabangong matagal nang nagbibigay sa kanya ng kaligtasan. Wifey, salamat sa pag-aayos ng mga gamit ko, ha? Kung wala ka baka magulong buhay ko. Malambing na bulong ni Caleb sabay halik sa kanyang pisngi. Sandali lang naman ako sa Singapore. 1 linggong business trip lang to para sikasuhin ang bagong malaking kliyente ng kumpanya. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo. Ngumiti si Mildred, pilit tinatago ang kakaibang bigat sa kanyang puso. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin niya, madalas tong balisa, laging hawak ang cellphone at tila lumilipad ang isip. Galingan mo ron, Caleb. Alam mo naman, lahat ng suporta binibigay ko sa'yo dahil mahal kita. Banayad niyang sagot. Alam ko, wifey, kaya sige na, mariligo lang ko sandali para presko bago bumiyahe, sabi ni Caleb bago pumasok sa banyo. Nang magsara ang pinto ng banyo at marinig ang bagsak ng tubig mula sa shower, naiwan ang cellphone ni Caleb sa ibabaw ng lamesa. Akmang lalabas sana si Mildred ng silid upang ihanda ang paboritong kape ng asawa nang biglang umilaw ang screen ng telepono. Sumabay doon ang sunod-sunod na tunog na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Hindi ugali ni Mildred ang manghimasok sa privacy ng asawa. Sa loob ng 7 taon, buong tiwala niya rito. Subalit di na may kaunong pwersang nagtulak sa kanya na sulyapan ng screen. Isang di pamilyar na pangalan ang bumulaga sa kanyang paningin, si Zaira. Dahil hindi nakalak ang notification preview, malinaw niyang nabasa ang nakasulat. Han, nasan ka na? Nandito na ako sa airport waiting for you. I can't wait for our dream wedding in paradise. Flight na natin maya-maya. Bilisan mo. Please, I love you. Parang gumuho ang mundo ni Mildred sa nabasa. Nanigas ang kanyang buong katawan. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang nabasa. Han, wedding? Paradise? Singapore ang sabi ni Caleb, isang business trip para sa kumpanya. Ngunit bakit may ibang babaeng tumatawag dito ng Han at naghihintay sa airport para sa isang kasal? Ang masakit na pagtanto niya na ang perang ginagamit ng asawa nagmumula sa kumpanyang pamilya niya mismo ang nagtatag. Narinig ni Mildred ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Sa bilis ng hinala at takot, agad siyang humakbang pabalik. Pinunasan na isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi at pinilit ibalik ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang lumabas si Caleb na nakangiti at may dalang tuwalya, tumingin ito sa kanya. May problema ba, wifey? Bakit namumutla ka? Tinitigan siya ni Mildred. Doon sa mga mata ng asawa, nakita niya ang perpektong pagkukunwari. Gayunpaman, pinili ni Mildred ang manahimik. Di niya sinabi ang kanyang nabasa. Tinago niya ang matinding hinala at galit sa kanyang puso.
Hinayaan niya tong umalis at magpaalam ng may yakap at halik, bitbit ang isang lihim na alam niyang magiging mitsa ng pagwawakas ng inakala niyang masaya nilang pagsasama. Pagkaalis ng sasakyan ni Caleb patungong airport, di na umiyak si Mildred. Sinalubong ng katahimikan ng malaking mansyon, ngunit sa loob ng kanyang puso may nagbabagang apoy. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono, tinawagan na isang numero na matagal niya nang hindi tinatawagan. Si Leo, ang pinagkakatiwalaang private investigator ng kanilang pamilya. Hello, Leo. May kailangan ako ipagawa sa iyo ngayon din? Seryoso at malamig ang boses ni Mildred. Ano yon, Ma'am Mildred? Mukhang seryosong boses natin ngayon Sagot ni Leo sa kabilang linya. Sundan mo si Caleb. Umalis siya ngayon lang. Ang sabi niya papuntang Singapore para sa business trip, pero gusto kong tiyakin mo kung saan talagang destinasyon niya. Alamin mo kung sinong kasama niya, bawat kilos, bawat detalye. Huwag mo siyang hahayaang mawala sa paningin mo. Makakaasa po kayo, ma'am. Uumpisan ko na agad ang pagsubaybay sa airport. Lumipas ang 3 araw na parang madilim para kay Mildred. Hindi siya makakain at makatulog ng maayos. Ang tanging kasama niya sa mansyon ay ang kanyang mga hinala. Hanggang sa isang gabi tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Leo ang pumasok. Ma'am Mildred, nasa opisina niyo na po ang envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Mas mabuti pong tayo nang tumingin. Agad pumunta si Mildred sa study room. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kulay kayumangging envelope. Unang tumambad sa kanya ang flight manifest. Hindi sa Singapore. Bulong ni Mildred habang nanlalabo ang mga mata sa nagbabadya muling luha. Maldives. Lumipad ka patungong Maldives, Caleb? Ngunit hindi pa to natatapos ang lahat. Nilatag niya ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Doon, nakita niya ang asawa niyang si Caleb. Suot ng isang mamahaling puting tuxedo habang masayang nakatingin sa isang magandang babae na nakasuot ng pangkasal, si Zaira. Sa isang larawan, hinalikan ni Caleb ang kamay ng babae matapos isuot ang singsing. Sa harap ng dalampasigan ng Maldives habang lumulubog ang araw, may kasama pang isang dokumento sa ilalim, isang kopya ng marriage certificate na nagpapatunay na lihim na nagpakasal ang dalawa. Paano mo nagawa sa akin to, Caleb? Humahagulhol na sabi ni Mildred. 7 taon akong naging tapat na asawa sa'yo. Binigay ko ang kumpanya ng pamilya ko para pamahalaan mo. Binigay ko ang buong buhay ko pero nakuha mo kong paritan at pakasalan ng iba? Habang nakatitig sa masayang mukha ni Caleb sa larawan, dahan-dahang napalitan ng galit ang kanyang kahinaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at itinanim sa kanyang isip ang bawat detalye ng mukha ng dalawa. Habang nakakalat sa mesa ang mga larawan ng pagtataksil at ang marriage certificate mula sa Maldives, biglang bumasag sa katahimikan nang muling tumunog ang telepono ni Mildred. Ang pangalan ng kanyang asawa ang kumikislap sa screen. Napapikit ng mariin si Mildred. Huminga siya ng malalim. Pinaluwag ang kanyang pagkakakapit sa nalukot na larawan at pilit pinakalma ang nanginginig niyang boses bago sinagot ang tawag. Hello, wifey. Kamusta ka dyan sa mansyon? Masaya ang boses ni Caleb ang sumalubong sa kanya. Puno ito ng lambing ngunit sa pandinig ni Mildred ngayon, bawat salita'y wala na para sa kanya. Mabuti naman ako dito, Caleb. Ikaw, kamusta ang business trip mo sa Singapore? Malamig, ngunit kalmado ang sagot ni Mildred. Maingat na itinago ang nagbabagang puot sa kanyang puso. Sobrang nakakapagod, wifey. Sunod-sunod ang meetings ko dito sa kliyente mula umaga hanggang gabi. Katatapos ng naisakit na isipan kong tawagan ka agad, pagsisinungaling ni Caleb. Sa background ng linya, malinaw na narinig ni Mildred ang banayad na hampas ng mga alon ng dagat. Ganun ba? Mukhang abalang-abala ka talaga dyan. Oo, wifey. Pero lahat ng pagod ko napapawi kapag naririnig ko ang boses mo. Alam mo naman na para sa kinabukasan nating dalawa, ang lahat ng sakripisyong ito, hindi ba? Patuloy ng lalaki sa kabilang linya, walang kamalay-malay na hawak na ng kanyang asawa ang katotohanan. Miss na kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita, Mildred. Ikaw lang ang buhay ko. Ako ang buhay mo pero nagpakasal ka sa iba sa Maldives? Gustong isigaw ni Mildred ang tanong na iyon. Gusto niyang i-video call to at ipakita sa mukha nito ang hawak ng marriage certificate. Ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon. Ang isang matalinong babae hindi sumusugod ng galit lang ang dala. Sumusugod siya kapag handa ng bitag. Salamat, Caleb.
Masaya ako na naiisip mo pa rin ako sa kabila ng kabalahan mo. May panginginig na pilit ng ngiti ni Mildred. Mag-ingat ka palagi. Mag-enjoy ka sa natitirang araw mo sa business trip mo. Oo naman, wifey. Sige, tatawagan ulit kita bukas bago ko pumasok sa sunod na meeting. I love you, wifey. Huling hirit ni Caleb bago ibaba ang tawag. Nang mawala ang linya, dahan-dahang ibinaba ni Mildred ang kanyang telepono. Doon, muling pumatak ang kanyang luha, ngunit hindi natuluhan ng kahinaan. Ito ay luha ng pamamaalam sa 7 taon nilang relasyon. Yan na ang huling I love you na maririnig ko sa iyo, Caleb. Mariing bulong ni Mildred habang matalim na nakatitig sa kawalan. Dahil pag uwi mo, sisiguraduhin ko, wala ka nang babalik ang yaman, mansyon o asawa. Kinabukasan, maagang pinatawag ni Mildred ang personal na abogado ng kanilang pamilya na si Attorney Santos. Sa loob ng study room ng mansyon nakalatag sa malaking lamesang kahoy lahat ng ebidensyang pinadala ng investigator. Ang mga larawan sa Maldives, ang flight manifest at ang kopya ng marriage certificate ni Caleb at Zaira. Seryosong tinitigan ni Attorney Santos sa mga dokumento bago tumingin kay Mildred. Mildred, malinaw na kaso ng bigamy ito. Sapat na ang ebidensyang to para sampahan natin ang kaukulang kasong kriminal si Caleb at tuluyang pawalang bisang kasal ninyo. Anong gusto mong unang hakbang natin? Huminga na malalim si Mildred, diretsong tingin sa abogado. Hindi lang kaso ang gusto ko, Attorney Santos. Gusto ko bawiin lahat ng bagay na tinatamasa niya ng dahil sa akin at uumpisahan natin sa mansyon na ito. Kumunot ang noon ni Attorney Santos. Ang mansyon na to? Kung di ako nagkakamali, regalo to ng mga magulang mo sa'yo bago pa kayo kasal ni Caleb, tama? Isang eksklusibong regalo, attorney, kaya nakapangalan lang to sa akin. Mabilis na sagot ni Mildred. Ibig sabihin ako lang may solong karapatan dito. Gusto kong ibenta ang mansong ito ngayon din. Ayoko nang tumira sa bahay na binalot ng kasinungalingan niya. Pero Mildred, malaking ari-arian to. Hindi madaling maghanap ng bibili sa loob ng ilang araw lang. Paalala ng abogado. May kilala akong interesadong investor, Mr. Chua. Matagal niya nang gustong bilhin ang mansong to para sa pamilya niya. Handa ko tong ibigay sa kanya sa mas mababang halaga, 20 million pesos, basta't cash, at matatapos ang pirmahan ng dokumento bago matapos ang linggong to. Mariing saad ni Mildred. Nagulat si Attorney Santos sa tapang at bilis ng desisyon ng kliyente. Sigurado ka na ba rito, Mildred? Kapag naibenta ito, wala nang babalik ang bahay si Caleb pag uwi niya mula sa natawag niyang business trip. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mildred. Iyon ang plano ko, Attorney Santos. Gusto kong maranasan niyang kawalan. Gusto kong maramdaman niya kung paano gumuho ang mundong inaapakan niya tulad ng ginawa niya sa puso ko. Kung gano'n ang desisyon mo, ihahanda ko na ang deed of absolute sale ngayon din. Tatawagan ko na rin si Mr. Chua para sa agarang pirmahan at paglilipat ng pondo. Pagsang-ayon ng abogado, bakas ang paghanga sa katatagan ni Mildred. Sa loob ng 3 araw, mabilis na natapos ang transaksyon. Pumasok sa bank account ni Mildred ang 20 milyong piso. Kasabay ang tahimik na inimpake ni Mildred lahat ng kanyang mga personal na gamit at mahalagang dokumento. Iniwan niya ang mansyon na walang kaalam-alam si Caleb, handa para sa susunod na yugto ng kanyang paniningil. Habang abala si Mildred sa pagbebenta ng mansyon sa Pilipinas, tila lumulutang naman sa ulap sina Caleb at Zaira sa isang marangyang waiter villa sa Maldives. Kulay asul ang marinaw na dagat, presko ang hangin at walang pagsidla ng kaligayahan ng dalawa habang pinagdiriwang ang kanilang lihim na kasal. Para sa kanila, perpektong takbo ng lahat. Nakalubog ang kanilang mga paa sa pribadong pool habang humihigop ng mamahaling champagne. Nakasandal si Zaira sa dibdib ni Caleb, suot ang isang mamahaling seda na damit, habang pinaglalaroan ang brilyanteng singsing sa kanyang daliri. Han, malambing na tawag ni Zaira habang nakatingin sa malawak na karagatan. Sobrang saya ko rito pero alam mo, mas magiging masaya ako kapag nakauwi na tayo sa Pilipinas at doon na tayo titira sa malaking mansyon mo. Ngumiti ng may kayabangan si Caleb at binigyan ng halik sa noo ang bagong asawa. Huwag kang mag-alala, babe. Sa atin ang mansong yon. Konting tiis na lamang at magiging ganap na prinsesa ka na ng bahay natin. Bumangon si Zaira at hinarap si Caleb. May bakas ng pagkainis ang kanyang magandang mukha.
Paano naman yung matandang asawa mo, si Mildred? Hanggang ngayon ba naman nandun pa rin siya sa pamamahay mo? Kailan ba siya tuluyang palalayasin? Natawa ng bahagya si Caleb, puno ng kumpiyansa sa sarili. Madali lang yan, Zaira. Kilala ko si Mildred. 7 taon ko na siyang asawa at alam ko, sunod-sunuran siya sa akin dahil sobrang mahal niya ako. Naniwala nga siya agad na nasa Singapore ako para sa business trip, di ba? Kahit na, hon. Ayokong nakikihati sa kayamanan mo at lalong ayokong makasamang babaengan sa iisang bubong. Pag bumaktol ni Zaira, sabay kurot sa pisngi ni Caleb. Inawakan ni Caleb ang mga kamay ni Zaira. Seryoso tong tinitigan. Makinig ka sa plano ko, babe. Pagka-uwi natin, haharapin ko siya. Gagawa ako ng kwento na marami siyang pagkukulang bilang asawa, kaya hindi na ako masaya. Pipilitan ko siyang pumirma sa isang kasunduan ng hiwalayan. Paano kung tumanggi siya at magwala? Tanong ni Zaira. Wala siyang magagawa. Mayabang na sagot ni Caleb. Sa akin nakapangalan ang pamamahala ng kumpanyang pinapasukan ko. Kaya hawak ko ang pondo. Kapag hindi siya pumirma, tatanggalan ko siya ng sustento at hahayaan ko siyang mapahiya. At kung ayaw niyang umalis sa mansyon ng kusa, ipapalakad ko ang mga gamit niya sa security guard at ipapatapon sa labas. Iiwan ko siya na walang-wala. Nang marinig ang plano muli, sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Zaira. Nag-toast silang dalawa gamit ang kanilang mga baso ng alak. Walang kamalay-malay si Caleb na ang bawat salitang binitawan niya ay kabaligtaran na nagbabagang realidad na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Matapos ang isang linggong puno ng karangyaan, kasinungalingan at marangyang honeymoon sa Maldives, lumapag ng eroplanong sinasakyan ni Caleb at Zaira sa airport ng Pilipinas. Hawak kamay silang lumabas ng terminal, tila mga maharlika na bagong kasal. Kulay tsokolate ang balat mula sa araw ng Maldives at may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Habang hila-hila ang mga airport staff ng kanilang mamahaling bagahe. Hay, sa wakas, nandito na rin tayo sa Pilipinas, Han? Excited na wika ni Zaira habang nakasandal sa balikat ni Caleb sa loob na nakapila nilang kotse. Pero aminin mo, mas excited ka na makita ng asawa mo kapag nalaman niyang tapos na ang maliligayang araw niya dito sa mansyon natin. Natawa ng may kayabangan si Caleb sabay haplo sa buhok ng kanyang asawa. Siyempre naman, babe. Lahat naman ng plano natin mangyayari ngayon. Handa na ang mga dokumentong pinirmahan niya. Sandaling usapan na lamang ito. Siguradong iiyak lang yun pero wala siyang magagawa kung hindi ang umalis. Siguraduhin mo lang, Caleb, ha? Pagbumaktol ni Zaira na may halong pang-aasara. Ayokong matulog sa hotel mamayang gabi. Gusto ko doon ako sa master's bedroom matutulog. Gusto kong maranasan kung paano maging prinsesa ng mansyong iyon. Oo, Zaira, huwag kang mainip. Kumpiyansang sagot ni Caleb habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Tatawagan ko sana siya ngayon para sabihing pabalik na ako mula Singapore business trip ko pero mas maganda kung mabibigla siya. Mas mabilis siyang bibigay kapag nabulaga siya sa presensya nating dalawa. Tama yan. At ako mismong mag-aabot sa kanya ng maleta niya. Natatawang hirit pa ni Zaira. Ipakita mo sa kanya kung sino ng bago mong mahal. Huwag kang magpapakita ng awahan. Awa? Sa 7 taon naming pagsasama, alam kong mahinang loob ni Mildred. Isang seryosong tingin ko lang dun, susunod ka agad yun eh. Saad pa ng lalaki. Habang papalapit ang sasakyan sa eksklusibong subdivision kung saan nakatayo ang marangyang mansyon, mas lalo naging excited ang dalawa. Binibilang na ni Zaira sa kanyang isip ang mga marangyang gamit na maaari niyang palitan sa loob ng bahay. Huminto ang marang kotse ni Caleb at Zaira sa tapat ng pamilyar na malaking gate ng mansyon. Masayang inayos ni Zaira ang kanyang buhok at salamin, handa nang umasta bilang bagong reyna. Ngunit bago pa man bumaba ang driver para buksan ang pinto, napatitig si Caleb sa bakal na gate. Kumunot ang kanyang noo, nanlaki ang mga mata sa nakasabit na malaking pulang signboard. Sold. Han, ano yan? Bakit may nakasulat na sold? Takang tanong ni Zaira, unti-unting nakakaramdam ng kakaibang kaba habang nakatitig sa karatula. Hindi ba sa itong mansyon? Bakit binenta? Sino nagbenta? Ha? Ano? Baka nagkakamali lang. Baka nananaginip ako? Naguguluhang binuksan ni Caleb ang pinto ng kotse at patakbong lumapit sa gate. Marahas niyang inalis ang sulat at nanginginig sumigaw. Guard,
buksan mo tong gate. Si Sir Caleb ito. Buksan niyo ito? Isang matangkad, bago at seryosong security guard na nakuniporme ng ibang agency ang dahan-dahang lumabas mula sa guardhouse. Hindi ito ang pamilyar at matandang guard na matagal ng trabahador ni Caleb. Sino po sila at bakit po kayo nagwawala dyan? Malamig at may otoridad na tanong ng bagong gwardya habang nakahawak sa kanyang sinturon. Anong sino ako? Ako ang may-ari ng mansong ito. Ako si Caleb. Saad ni Caleb sa guard. Sino ka ba? Nasaan si Mang Pedro? Palayasin mo si Mildred sa loob at papasukin mo kami ng asawa ko ngayon din. Sumunod na rin si Zaira na bumaba ng kotse, nakapamewang at galit na sumigaw. Oo nga, ang kakapal ng mukha ninyo. Sino nag-utos sa inyong maglagay ng sold na sign dyan? Tanggalin niyo yan kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Tiningnan sila ng guard mula ulo hanggang paa, walang bakas ng takot sa mukha. Pasensya na po, sir, ma'am. Pero bawal po kayong pumasok dito. Wala pong Sir Caleb o Mildred na nakatira dito. Anong sinabi mo? Halos dumawa ang mga mata ni Caleb sa galit. Ito ang bahay ko. Bahay ko to. Iba na po ang may-ari ng mansong ito, sir. Matigas sa sagot ng bagong guard. Binenta na to ni Ma'am Mildred 3 araw na nakakaraan sa isang mayamang investor. Cash na binayaran at kumpleto mga papeles. Kami po ang bagong security tinalaga nito na bagong may-ari. Hindi maaari. Walang karapatan si Mildred na ibenta ang bahay ko. Pasigaw na saad ni Caleb. Habang kanyang buong katawan, nagsisimulang manginig sa takot at labis na kalituhan. At may mahigpit na utos po sa amin ng management. Pagpapatuloy ng guard habang inahawakan ng kanyang radyo. Kapag nagpumilit kayong pumasok o gumawa kayo ng gulo dito sa tapat, tatawag kami ng pulis para kalad ka rin kayo. Kaya umalis na kayo habang maaga pa. Ilang sandali pa. May humintong sasakyan sa tapat ng manson at nakangiti na lumabas si Mildred. Walang bakas ng takot o lungkot sa kanyang muka. Isang kabaliktaran sa Mildred na iniwan at sinakta ng asawa. Sinalubong siya ni Caleb na nagpupuyo sa galit. Humakbang ito papalapit at takmang dadaanin sa boses at bagsik si Mildred upang itago ang sariling kaba. Ngunit bago pa man makapagsalita si Caleb, isang mabilis at malutong na sampal ang nagpatahimik sa buong paligid. Kitang galit sa mukha ni Caleb, hawak ang namumulang pisngi, ngunit di siya hinayaan ni Mildred na makabawi. Tinitigan siya ni Mildred ng diretsyo sa mata, kalmado, may talino at nag-uumapaw sa kumpiyansa sa sarili. Binigay ko sa iyong lahat, Caleb. Simula ni Mildred, ang boses niya ay walang pakinginig. Bawat salita ay may bigat. Mula sa oras ko, sa pangarap ko, hanggang sa buong buhay ko, pinagkatiwala ko sa iyo. Pero anong ginanti mo? Sinaktan mo ako. Dinurog mo ang tiwala ko at pinagpalit mo ako sa mas mababa pa sa inaasahan ko. Bahagyang lumapit si Mildred kay Caleb. Sapat upang maramdaman ng lalaki ang lamig ng presensya ng dating asawa. I gave you my prime, Caleb. I built you up from nothing, thinking I was investing in a man of honor, but you proved me wrong. You chose trash over treasure, and honestly, looking at you right now, you both deserve each other. You're no longer my storm. You're just a minor inconvenience that I have completely outgrown. Natigilan si Caleb. Sa bawat salitang binitawan ng dating asawa, binalingan naman ni Mildred si Zaira na kanina pa nakatayo sa likod ni Caleb. Nagmamagaling, tila nagtatago sa likod ng lalaki. Lumapit si Mildred dito nang walang pag-aalinlangan. Isang magkasunod na sampal din ang dumapo sa mukha ni Zaira na nagpatumba ng bahagya dito sa gilid. Napahiyaw si Zaira sa gulat at sakit. Hawak ang kanyang pisngi habang nanlalaki ang mga mata. Yan ang bagay sa babaeng mga agaw ng asawa. Malamig na saad ni Mildred habang pinapagpagan ang sariling kamay na tila ba nadumihan sa pagkakadikit kay Zaira. Huwag mong isiping nanalo ka, Zaira. Sinalo mo lang ang basurang tinapon ko na. Isang ngiti muli ang pinakita ni Mildred sa dalawa. Nang walang lingon likod, marahan siyang tumalikod. Sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito paalis. Naiwang nakatunganga sa gitna ng daan sina Caleb at Zaira. Ang galit ni Caleb na palitan ng labis na pagkabigla at tila unti-unting pagbabalik ng hiya. Habang si Zaira umiiyak sa galit at sakit, pareho silang natigilan. Napagtanto na ang Mildred na kanilang sinaktan ay wala na at ang kaharap nila ngayon ay isang babae na hindi na nila kailanman muling maaabot. Nagpupuyo sa galit na pumasok si Caleb sa gusali ng kumpanya.
Ang huling gabi ng komprontasyon kay Mildred ay patuloy na nagpapainit sa kanyang ulo. Pakiramdam niya na apakan ng kanyang dignidad at ang tanging paraan para mabawi ang kanyang pride ay ipakita sa lahat na siya pa rin ang makapangyarihang CEO ng kumpanyang iyon. Diretso ang kanyang lakad patungo sa executive elevator. Di pinapansin ng mga kakaibang tingin at bulungan ng mga empleyado na nadadaanan niya. Ipapakita ko sa iyo kung sinong binangga mo, Mildred. Bulong niya sa sarili habang mariing nakakuyom ang mga palad. Padarag niyang tinulak ang pinto ng CEO's office. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang malamig na tubig na sinalo sa kanyang mukha. Hindi ang kanyang mga gamit ang nakalatag sa malawak na mahogany desk at lalong hindi ang kanyang assistant ang nakatayo doon. Sa halip, nakaupo sa marangyang swivel chair si Mildred, formal, elegante at may hawak na mamahaling ballpen habang pumipirma ng mga dokumento. Sa tabi nito ay ang mga board of directors na dating yumuyuko sa bawat utos ni Caleb, ngunit ngayon ay magalang na nakikinig sa bawat salita ni Mildred. Anong kalokohan to? Bulyaw ni Caleb, nawalan na ng formalidad. Mildred, umalis ka sa upuan ko. Anong ginagawa mo sa opisina ko? Di man lang nagulat si Mildred. Dahan-dahan niyang binaba ang ballpen. Sumandal sa upuan, sinalubong ang galit na tingin ni Caleb na isang malamig at walang emosyong titig. Opisina mo? Mahinahong saad ni Mildred, ngunit bawat salita'y umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang senyas lang ng kamay ni Mildred, agad na lumabas ang mga board of directors, naiwang nakatungo at tila nahihiya para kay Caleb. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, tumayo si Mildred at iniharap kay Caleb ang isang may makapal na folder. Mukhang hindi ka nagbabasa ng balita, Caleb. O baka naman masyado naging abala ang isip mo sa ibang babae, kaya hindi mo napapansin na unti-unti ko nang binibili ang mga shares ng kumpanyang ito. Bilang major stockholder, ang board of directors mismo ang nagluklok sa akin. You are officially removed from your position. Hindi mo na to kumpanya, Caleb. Ako na ang may-ari nito. Para namang gumuho ang mundo ni Caleb sa kanyang narinig. Ang kumpanyang binuo niya, ang posisyong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at karangyaan ay nawala sa kanya sa isang kurap ng mata. Doon lamang nagbaba ng pride si Caleb. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang lakas ng loob niya nooy napalitan ng matinding takot at pangamba para sa kanyang kinabukasan. Humakbang siya malapit kay Mildred. Nanginginig ang mga kamay at tuluyang lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Mildred, please, patawarin mo ko. Nanginginig ang boses na nakiusap si Caleb. Nabulag ako. Nagkamali ako. Humingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Mag-umpisa tayong muli. Ibalik mo lang sa akin ang posisyon ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Please, Mildred. Asawa mo pa rin ako? Tiningnan siya ni Mildred mula ulo hanggang paa habang ito'y nakaluhod. Walang bahid ng awa sa mata ng bagong CEO. Ang natitira na lamang sa puso niya ay para sa lalaking nasa harap, puro galit, puot, dahil sa lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas niya noon. Asawa? Mapait nang umiti si Mildred. Naaalala mo lang na asawa mo ko ngayong wala ka ng kapangyarihan. Nung tinudurog mong puso ko, nung pinagpalit mo ko kay Zaira, naalala mo bang salitang yan? Huli na ang lahat, Caleb. Ang Mildred na nagmamakaawa sa pagmamahal mo, matagal mo nang itinapon. At ang Mildred na nasa harap mo ngayon ay ang siyang sisingil sa lahat ng utang mo. Tinawag ni Mildred ang security upang kaladkarin si Caleb palabas ng building. Walang nagawa si Caleb kundi umiyak at sumigaw habang pilit nilalabas sa sarili niyang dating kumpanya. Bit-bit ang natitirang piraso ng kanyang dignidad, umuwi si Caleb sa kanilang tinutuluyan ni Zaira. Umaasa na may isang taong dadamay sa kanyang pagbagsak, ngunit isa pang malaking sampal ng katotohanan ang nag-aabang sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang malalaking maleta. Si Zaira, abala sa pag-iimpake ng mamahaling gamit at alahas na binili ni Caleb nung mayaman pa ito. Zaira, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Caleb. Humarap sa kanya si Zaira, walang bakas ng pag-ibig. Aalis na ako, Caleb. Nabalitaan kong nangyari sa kumpanya, tanggal ka na bilang CEO at wala ka ng pera. Sa tingin mo ba sasamahan pa kita? Mahirap ka na ngayon, Caleb, at hindi ko kayang mamuhay ng walang pera. Ayokong maging mahirap kasama mo. Zaira, pinagpalit ko si Mildred para sa'yo. Binigay ko sa iyong lahat, sigaw ni Caleb. Di makapaniwala sa lupit ng kapalaran.
Kasalanan mo yon. Hindi ka nag-isip bago mo ako pinakasalan at hindi ko requested na sirain mong buhay mo. Malamig na sagot ni Zaira, sabay hila sa kanyang maleta at dire-diretsong lumabas ng pinto. Iniwan si Caleb na mag-isang nakaupo sa sahig. Walang pera, walang kapangyarihan at walang sino mang natira sa kanyang tabi. Ang lahat ng kinuha niya kay Mildred ay binalikan siya ng 10 beses na mas matindi. Pakalipas ang ilang buwan, lubusang nagbago ang takbo ng mundo. Para kay Mildred ang mga nagdaang problema ay tila naging mitsa lamang upang mas magningning ang kanyang buhay. Gamit ang kanyang yaman, talino at impluensya, mabilis at maayos niyang naproseso ang pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Caleb. Masayang masaya si Mildred sa kanyang buhay ngayon. Bagamat nag-iisa at walang kapareha sa kasalukuyan, hindi niya naramdaman ang kakulangan. Ang katahimikan ng kanyang gabi at ang kapayapaan ng kanyang isip ang pinakamahalagang yaman na nakamit niyang muli. Samantala, paminsan-minsan nakararating pa rin sa kanya ang mga balita tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi na to nagiiwan ng anumang kirot sa kanyang puso. Nabalitaan niyang si Caleb, matapos mawalan ng lahat ng ari-arian at karangyaan, ay tuluyan ng umuwi sa probinsya. Ang mismong lugar kung saan sila unang nagkakilala noong mga panahong wala pa silang pangalan. Doon, bumalik si Caleb sa payak at mahirap na pamumuhay. Dala-dala ang multo ng kanyang mga maling desisyon at ang panghihinayang sa babaeng dati handang ibigay ang lahat para sa kanya. Si Zaira naman, gaya ng inaasahan ay hindi nagtagal sa pagiging mag-isa. Nakarating sa kaalaman ni Mildred na may bago na itong kinakasamang mayaman at matandang negosyante. Isang relasyon na alam ng lahat na hindi nakabatay sa pag-ibig, kundi sa pakikinabang at luho. Isang paulit-ulit na buhay na pinili ni Zaira para sa sarili. Mas lalo namang nakilala at hinangaan sa larangan ng negosyo si Mildred. Ang kanyang kumpanya lumago sa iba't ibang industriya at naging inspirasyon siya. Dahil sa kanyang ganda, talino at tagumpay, maraming mayayaman at tinitingalang negosyante ang sumubok na manligaw at kumuha ng kanyang atensyon. Gayunpaman magalang niya itong tinatanggihan. Sa ngayon, mas pinili ni Mildred na unahin ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang patuloy na paglago. Natutunan niyang hindi niya kailangan ng lalaki para lang mapatunayan ang kanyang halaga. Ang tunay na pag-ibig, hindi nagtatayo sa itaas ng pagiging martir at ang pagtataksil palaging may katapat na kabayaran. Binigay ni Mildred ang lahat kay Caleb, ngunit natutunan niya na ang pinakamalaking pagkakamali ay ubusin ang sarili para sa taong hindi marunong magpahalaga. Ang pagmamahal sa sarili at pagtitira ng dignidad ang pinakamalakas na armas ng isang tao. Ang panandaliang ligaya ng pagtataksil ni Caleb at Zaira ay nagbunga ng pangmatagalang pagbagsak. Ang yaman at posisyon na nakuha sa masamang paraan, madaling bawiin ng tadhana. Ang pinakamatinding higante ay ang tagumpay. Hindi pinili ni Mildred na gumante sa marahas na paraan. Sa halip, ginamit niyang sakit upang magsumikap, bumangon at maging pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. Ang pagiging masaya at matagumpay ang pinakamataas na uri ng pagbawi laban sa mga taong nagpabagsak sa iyo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Mildred, tama lang ba ang ginawa niyang paghihigante sa asawang naloko sa kanya? God bless po sa ating lahat.